Set up ulit mga Dre, no? Kick-off party para sa mga grade 7. Pinaghahandaan na mga Dre, no? Hindi pa bakasyon. Pero yun pa yung pagkain para sa mga parents. Yan, no? Wow, lastik mga Dre, oh. Wow! Cheese! Meat! Ito lang ang hindi ko matake mga Dre, oh. Yung hilaw na cauliflower at broccoli. But all is good. What's that? Oh, the burger. Burgers. Yeah, the sliders. Libre kape. French vanilla, kape, espresso, kape mocha, hot choco. Hot choco. Maliit lang. Yun. Para ako nasa Tim Hortons, mga Dre, di ba? Ayan, no? Special. Fresh ang mga beans niyan, mga Dre, no? O nga pala, ang oras 6:40, 6:39 mga Dre, no? Inaantay pa namin matapos yung event. Pagtapos ng event, magliligpit kami. Doon lang kami makakauwi mga Dre, no? Siguro mga yung event dapat mga hanggang 7 o'clock. So kung mabilis kami, matapos namin ng 8 yung pagliligpit, yun ang uwi namin mga Dre, no? Naubos yung mga mga Dre, no? Yung mga pepperoni ba yun, tsaka salami. Kumakain ba kayo ng chop suey na hilaw? Salad. And this one is liver pate, right? Which one's pate? Which one's Pâté pretzel? foie and créton. Creto, pate po, liver. Liver, Yeah. and this is créton. It's a mix. What is it? A mix of like pork fat and Yeah. There could Uh-huh. be- I don't think there's head cheese in it. You know what head cheese is? Yeah. I love Yeah, head cheese? Yeah. Oh, you love it, huh? Yeah. Depends on how you make it. Uh-huh. Oh. It's bad. Yeah. He has a lot of followers too. What kind of job? Vlog or vlog? Vlog. It's yeah, YouTube. Oh yeah. Yeah, I do YouTube. Uh-huh. What kind of content do you put up? Life in Canada. Oh. Yeah. How we earn so much money that, we're living the life the All your relatives say the same thing. Oh, you must be doing really well. Yeah. From what country are you? India. India. Oh, I thought you were what do you call this? Mexican, something like that, or Latina. Yeah, I get that a lot. Aha. I am not. Inaantay namin mga Dre kung babalik pa yung mga guests kasi nasa Cheddar sila ngayon. Parang briefing sa mga anak nilang papasok dito sa susunod na pasukan mga Dre, no? Mga grade 7. Inaantay namin kung babalik pa sila kaya hindi pa kami nagliligpit. Kung hindi na sila babalik, magliligpit na kami para makauwi na rin kami mga Dre, no? Maglalatag kami ng dito mga Dre, no? Ng speedway. Yung pakita ko na lang sa inyo para hindi mahirap. yan parang mga grills na yan mga Dre, no? Ilalagay namin yan dito, isasabit namin. Daanan ng fiber optics na mga cable mga Dre, no? Mag-upgrade na sila, fiber optics na ilalagay. Ngayon lang, di ba? Pero yan ang ginagawa namin ngayon, kaya nagdidrill ako rito para maangkoran ko. Tapos ihahang namin yun mga Dre, no? Mamaya makita nyo pagtapos. Sabi ko, plastic, nagpalit pa ako bagong laban yung pantalong sinuot ko ngayon, no? Kasi nadumihan ako kahapon. Yung pala eh. Mas magiging marumi ako ngayon. Ano na pala? Anong oras na ba? Yun. 5:24 na mga Dre, no? Plastic mga Dre. Kanina punong-puno ako ng alikabok sa mukha eh. Kasi yung dinidrill nga yung no? Yung kisame. Pambera. Anong oras na? 7:26. Tapos meron kaming taping sa Spot Pinoy ng alas 8.
Kanina pa dapat ako uuwi. Eh, kaya lang, ano rin eh, kailangan namin, kumbaga matapos yung ginagawa namin. Kaya walang magagawa kundi talagang mag-OT. But anyway, extra kita is always good, mga dre. Masamang tumatanggi sa grasya, ika nga, no? Malapit lang naman eh, siguro mga 10 to 15 minutes na sa bahay na ako. Kaya may time pa ako para makapag breathe in, breathe out. Papagawa sila oh. Magkabilaan pa mga dre, no? Kunin ko yung hagdan dito kasi may gagawin ako. Ano ang ginagawa dito? Mga pintaan na siguro. Kala ko yung yung bricks mga dre, no? Yung ganyan, no? That's my car. And this is where I'm going mga dre. Dito ako pupunta para i-access yung roof neto. Dang. This is so high. Oh God. Maliit yung hagdan mga dre, no? Hindi ako makasampa. Kasi kahit nasa dulo na ako ng hagdan, nasa pinakatuktok ako ng hagdan, hanggang dito lang ako mga dre, no? Kumbaga, delikado, hindi ako makakasampa ng maayos. Siguro kailangan ko ng mga at least kahit 10 feet na hagdan. 8 or 10 feet. Oo, 10 feet siguro. Para safely makaakit ako mga dre, no? Yun. Iniisip ko kung saan ako kukuha ng hagdan eh. Kasi wala yata silang hagdan eh. Anyway, text ko na lang si boss. Ngayon, pupunta naman ako sa isang apartment mga dreno. Kasi dumating na yung binili kong dryer. Ikakabit ko lang yung dryer para nang sa ganun matapos na yun mga dreno. May close ko na yung yung trabaho na yun. Kasi tsaka ko lang may close yung trabaho pag tapos na lahat mga dreno. Tsaka lang ako makakapagbigay ng bill sa kanila kung magkano. Pero hiningi ko na yung nun eh. Kumbaga hiningi ko na yung pambili ng washing machine. Kumbaga ang hihingi ko na lang sa kanya ngayon is yung labor ko mga dreno. Yung pagpunta ko dun sa Home Depot para maghanap ng dryer pala, no? Maghanap ng dryer, yung oras ko basically para doon. Pero bayad na yung yung dryer na yun mga dreno. At yun muna yung babalikan ko. Eto, kausapin ko muna si boss. Hindi kasya sa pinto, papasok. Pambihira. Tatanggalin ko pa ngayon to mga dreno. Pinaikot ko na to eh. Tingnan ko. No. It's not gonna happen. Okay. Okay. Oh, I think it might. Hindi pantay yung yung flooring. Let's see. Kailangan ko alisin yung pinto mga dre. Pambihira. Ako pa, dami ko palang aalisin pa dito. Ano ba yan? Eto mga dre, kakabit ko pa to dito. Pagkatapos, eto ikakabit ko dito. Pagkatapos, yun na yan mga dre, no? Para lang pang ng lint. Pero sooner than later dapat malinisan to mga dre, no? Nakita nyo yung mga dumi kanina, yung lint nya. Pakita ko ba? May inalis kasi ako dyan, minalisan ko mga dre, no? Yun yung mga naiwang alikabok ko ng damit yan, no?
Mga sa loob niya. Dapat maalis yan eh. So, ito yung gagawin ko mga dre, no? Hindi muna ngayon. Unahin ko muna ito ilagay. Ito ang delikado. Ayun, black na, di ba? Dahil sa lint. Nakakasunog yan mga dre, no? Kasi may bagay yung ano eh, di ba? Yung loob niyan eh, yung heating element. Pag sobrang init niya, baka mamaya umapoy yan eh, di ba? Walastik ko. Kailangan nang linisan to. Very soon. Ang bihira. Inano to mga dre, no? Minarder nung mga ano, dating nangangalaga rito, yung caretaker dito. Kasi tingnan nyo naman, no? Paano ka mag-i-install ng ganyan mga dre na PUP? Hindi man lang inayos ba? Ang bihira. Sana hindi na nila nilagyan ng ganito. Ano ba yan? Baka kailangan kong ano, baguhin ang ano na ito. Ang linya na ito mga dre, no? O kaya yan na rin, pero i-improve ko mga dre, no? Kasi delikado nga itong ganyan, no? Yung ganyang karumi na ano. Hindi nakakasipsip. Kasi kita nyo mga dre, hindi, eto luma na yan eh. Yung mga UP na yan, no? Kaya siguro dapat palitan talaga. May UP din ako rito. Oo, kailangan palitan talaga ito mga dre, no? Ito ang challenge mga dre. Extra challenge. Okay mga dre, tapos na tayo rito. Ngayon, iniisip ko ngayon mga dre kung pupunta ako sa ano, sa Home Depot kasi kailangan kong bumili ng liquid tar na gagamitin ko sa rooftop bukas ko gagawin 'yon. Ngayon nakakita na ako ng hagdan dito mga dre, no. Pakita ko pala sa inyo. Medyo malaki lang yung hagdan. Masyadong mahaba. Yan yung hagdan mga dre, oh. Nasa gilid ng wall. Yan, tama yan doon mga dre. Talagang safe na safe ako makakakit doon. Saan ko nalaglag yung isang gloves ko? Bago tayo umuwi, shoutout po muna. Shoutout po kay Lorna Daguhoy. Siya po yung unang viewer ko sa huling video na in-upload ko mga dre, no? Ganon din po kay Santos. Hello dre, pa-shoutout naman. Paano ba mag-order ng t-shirt ng Spot Pinoy? Ingat palagi at God bless. Santos, si Mark yung ano, yung i-PM mo o kaya yung Spot Pinoy mismo, no? Spot Pinoy na Facebook page. Doon po, doon kayo pwedeng umorder. O kaya kay Mark Carino mismo kung friend nyo po si Mark Carino. Dre, kailan gawin mo rito sa Toronto? Mia Marie Diaz. Sa 22 ba yun? 21, 22, 23. Yung ano po, no, Fiesta Extravaganza, mga dre, no. Ayan po kami sa Toronto, malapit na po yun, no. Abangan nyo po kami sa Spot Pinoy, sa Extravaganza. Okay lang iyang busy dre, mas marami kang mabibiling Under Armour, pati underwear mo, Under Armour. Sabi ni Ernie sa Plazan. Ano po, school ano po yan? School issue yung uniform namin mga dre, no? Under Armour. Kaya ano po, hindi ko po binili yun, no? Sabi ng kasama ko, kumbaga buti nga daw, Under Armour na yung t-shirt kasi dati daw medyo cheap mga dre, no? Buti ngayon kahit paano may pangalan. Hindi ko po binili, issue po ng school. Pati po yung pants, pati yung safety shoes. Tungkol naman po dun sa sa sinabi kong mahirap mag-security guard kasi boring mga dre, no? Sumagot po si Sir Robocop. Sabi niya, I work as a security guard in Vancouver. I had to patrol the food court and 30-story office tower and parking area every few hours. Medyo mahaba yung niya mga dre, no? Yung comment niya. Pero ito po yung ito po yung maganda sa comment niya, yung nasa huli. Sabi niya, most jobs are actually boring.
but based on what bodybuilder Franco Colombo said, you need to find the rhythm and the most boring jobs and the hours will fly by. Yun, totoo po yun, no, mga Dre, no? Kumbaga, kailangan yung hanapin yung rhythm di ba? Ano ba yung ibig sabihin nun? Hindi, katulad ko mga Dre, no? Yung trabaho ko sa iba ayaw nila kasi madumi, di ba? Madungis, mabusisi, yung pag-aayos ng kung ano-ano mga Dre, no? Pero para sa akin na mas na-engage ako physically at mentally, mas gusto ko yung ganun kasi nga mas mabilis yung oras mga Dre, no? Mas nalilibang ako sa ganun. Mas prepare ko yon kesa sa paggagwardya mga Dre, no? Kasi nga nakita ko yung mga kasama kong gwardiya sa plaza mga Dre, no? Kumbaga ikot ka lang, nagbabantay ka ng mga tao. Basically hindi mo alam kung ano binabantayan mo di ba? Tindahan ba o tao? O kaya yung mga snatch, yung mga shoplifter. As much as possible, wag kang mag-engage no sa mga shoplifter pag uhulihin sila nung anong tawag dito ng tindahan mga Dre, no? Halimbawa nag-shoplift sila sa Walmart. May security guard naman yung Walmart Sabi ko nga doon sa isang kasama ko, Dre, wag kang yung let's say makikipagbuno ka doon sa sa shoplifter, baka mamaya may panaksak yun 'di ba? Ayun pa isa, kaya ayaw ko din sa mga Dre, no, sa security guard. Kung hindi boring, delikado. Kung nasa bangko ka ng Pilipinas, 'di ba? Pero ayun nga, sabi ni Sir Robocop, no, kung nag-enjoy ka, kung alam mo kung paano mag-enjoy sa ginagawa mo, then hindi ka mamumroblema. Hindi ka mamumroblema sa oras kasi nga alam mo yun, na-enjoy mo, naglilibang ka, 'di ba? Tsaka minsan naisip ko rin mga Dre, no, na let's say masyadong mabigat yung trabaho ko. O let's say masyadong magaang. 'Di ba? Kumbaga naboboring ako, nagrereklamo ako, nakakainip naman, 'di ba? Bagal ng oras, walang ginagawa. Pero pag sumobra naman yung hirap mo sa trabaho, 'di ba? Magrereklamo ka naman. Na grabe ang hirap ng trabaho, 'di ba? Sobrang bigat. Yung ganon. Wala talagang paglagyan, no. Hindi, ang technique ko mga Dre, no, kumbaga lagi akong humahanap ng isang bagay na pwede kong ipagpasalamat, 'di ba, tungkol sa trabaho. Kahit gaano kabigat yung trabaho ko, nakakahanap ako ng dahilan para magpasalamat, 'di ba? Let's say masyado ako nahihirapan sa trabaho, maswerte pa rin ako dahil trabaho ko 'yon. 'Di ba? Kahit mabigat yung trabaho ko, tama yung sweldo ko. Kumpara sa ibang mabigat na trabaho na kulang yung sweldo. Yung ganun mga Dre, no? Kung masyadong magaang yung trabaho ko, mas magiging thankful ako. 'Di ba? Nasa lang mga Dre, no, kung paano nyo tinitingnan yung isang bagay. Yung ganun. Dapat makakita kayo palagi. Hanapin nyo palagi yung maliit na bagay. Mamatay ka. Dapat hanapin nyo palagi yung isang bagay na pwede nyo ipagpasalamat mga Dre, no? Kahit gaano kabigat yung sitwasyon nyo, di ba? Ganun lang yun. Ganun lang ako mga Dre, no? Laging hinahanap ko kung saan ako pagiging thankful, di ba? Kahit gaano ka nakawala sa buhay mga Dre, no? Pag dumilat ka sa umaga, dumilat yung mata mo, sapat na yun para magpasalamat ka na buhay ka pa, 'di ba? Bagong umaga, bagong pag-asa. Yung ganun mga Dre, no? Sapat na yun. Kumbaga, pwede kang magreklamo, huwag kang susuko, 'di ba? Pwede kang magpahinga, pero huwag kang susuko, huwag kang titigil mga Dre, no? Kasi lagi kong katwiran sa sarili ko, higit akong mapalad kumpara sa ibang tao na walang trabaho o kaya nakikipaglaban sa malubhang karamdaman, yung ganon mga Dre. Kahit wala akong pera, dati sabi ko kahit wala akong nakakain mga Dre, no, nagpapasalamat ako kasi malakas ako di ba? Pwede ako maghanap ng trabaho para may pambili ako ng pagkain Pero kung magkakasakit ka, di ba? Ayun ang mas mahirap mga Dre, di ba? Sa totoo lang. You rather have no money. English no? Mas maganda pang wala kang pera, pero malusog ka, 'di ba? Health is wealth, ika nga nila. At sobrang totoo 'yon. Si ate hindi yata marunong gumamit ng backup camera niya.
Sikip na itong ano mga dre, no? Oo, hindi marunong si ate gumamit ng backup camera. Hindi masyadong sanay pa mag-drive, no? Oh, pag bubungguin. Yun, naka-off pala yung video stabilization. Yung si Mr. ko gusto kang kwan. Talaga po. Oo, nanonood ka doon sa parang every after pupunta siya sa kwan, pag uwi niya. Oo. Ano naman? Thank you. Shoutout kay mister. Oo, Oh. sabi mo. Ayun. Ay, black eye to. Andito kay, ano pangalan? Kay Rice po. Rice. Velasquez. Yun. Mamaya po, upload ko to. Sige po, salamat. Yun, shoutout kay sir. Bili tayo sisig. Thank you. Bantayan ko yung sasakyan ko mga dreno. Bantayan ko yung sasakyan ko kasi hindi ako nagbayad. Hindi ako nagbayad ng parking, no? Magtatanong kung saan tong kalye. Ito po yung Plengke. Okay? Kalye. Metro Plamondon mga dreno. Victoria po yung street na pag ganon. Ito yung Plamondon. Tapos Victoria. Ayun oh, ang Metro Plamondon. Yan. Yung may kulay blue na ano yan, Metro. Yun. Maulan eh. Razorheads? Talaga? Great Canadian Cad... Saan to? Sa Toronto? Ngayon po kasi ay si Moira po yung Ah, okay. May idea ka sa pricing ng ticket? ay, yun po yung hindi pa din po namin Ano kayo? Sponsor kayo? Okay, sige. Salamat. What's the rush?